My name is Gina Badilla and I am the first reporter. So what is knowledge management? Knowledge management defined as systematic process of identifying, creating, capturing, sharing, and utilizing an organizational knowledge. It is about recognizing the value of intellectual capital in ensuring its effective use to achieve organizational goals. So from the word knowledge management, pamamahala ng kaalaman. So paano ba yung proseso paano ba yung proseso para mapamahalaan mo yung kaalaman mo at may apply mo ito sa magiging work mo, paano mo siya mapapahusay. And yung knowledge po kasi ito yung mga natutunan mo, yung kaalaman mo na magagamit mo po sa work mo para mapahusay o mas mapabuti pa yung mga gawain mo. Katulad na nga lang po dito sa pagbo-volunteer, na ina-apply nila yung knowledge na natutunan nila at kung paano na yun pinag-uugnay-ugnay para mas mapabuti o mas mapahusay pa nila yung mga ginagawa nila sa pagbo-volunteer nila sa isang lugar. So, good day everyone. My name is Danica Sumugat. So, my topic is about why KM and the voluntary sector. So, KM and voluntary sector po is we have a particularly importance. So, apat po to siya. So, una po is yung volunteer turnover. Pangalawa po is limited resources. Pangatlo po is diverse expertise. Pang-apat po is yung impact and sustainability. So, yung una po is volunteer turnover. Ito po yung mga volunteer o mga taong nagbibigay po ng kanilang mga oras o lakas para po tumulong po sa mga tao po, halimbawa po yung guro. So, meron silang natutunan, mga karanasan at mga idea na nakakatulong po sa mga tao. So, minsan po is umaalis din sila or pinapaubaya po nila sa iba. Then, yung pangalawa po is limited resources. So, limited resources, limitado lang yung pera para po gawin ang mga kanilang trabaho. Kaya po mahirap pong bumili po ng mga gamit o magbayad ng mga tao para mag-organisa sa kanilang mga trabaho. Then, pangatlo po is yung diverse expertise. Ito naman po yung mga volunteer ay may mga iba't ibang mga kasanayan o mga talento, kaya po minsan is hindi po nagkakaunawa dahil po sa kanilang mga iba't ibang mga kasanayan. Then pang-apat po is yung impact and sustainability. So dito naman po is yung kailangan ng mga samahang ito na ipakita po sa mga tao kung gaano po sila nakakatulong para po magkaroon po sila ng suporta or mga pondo po para patuloy ang kanilang pagtulong sa mga tao o sa nangangailangan para po din matuto. Then sunod po is implementing KM practice voluntary organization. So may apat din po to. Una po is improve decision making. So dito na po is mas magiging maayos po ang pagpaplano at pagdesisyon dahil po sa organisadong impormasyon. Pangalawa po is yung enhanced innovation. So dito naman po is nagkakaroon po ng maraming idea at paraan para po mapabuti po yung mga serbisyo. Then pang-apat po natin is boost organizational performance. So dito na po is magiging mas mahusay po ang trabaho at pagpatupad po ng mga layunin. Then last po natin is yung strengthen community impact. So mas maraming ang matutulungan dahil po sa mas maayos na paggamit po ng mga resources po at kaalamanan. So, sa madaling salita po, yung KM po is tumutulong po sa mga organisasyong na may organisa na magbahagi at matuto mula po sa kanilang mga kaalaman upang mas epektibo po ang kanilang natutulungan sa iba. So, yun po ang knowledge management. Thank you po. Good day everyone, I'm Dean Samparan. This is our report. The case of campaign for Rail Alley or Camera.
The Canberra Festival is an annual event that celebrates Real Ali and cider. It is held in various locations throughout the UK and is one of the most popular beer festival in the country. So ang Canberra po ay isa po ito siyang alcoholic drinks na kung saan gawa sa traditional ingredients at iniimbak po ito siya sa isang container bago po ito sa iserve. Ang Canberra Festival po ay isa sa pinaka-popular event na idinadaos sa bansa ng UK. In 2017, the Canberra Festival was held in 3 locations. So first, London. The London Festival was held at Olympia, London and featured over 700 different beers from breweries all over the UK. And pangalawa naman po, the Manchester Festival was held at the Manchester Central Convention Complex and featured over 500 different beers. And last naman po, Cardiff. The Cardiff Festival was held at the Cardiff International Arena and featured over 400 different beers. Each festival was attended by thousands of people and featured a variety of entertainment and including live music, food stalls, and beer tastings. The festival was also a great opportunity for people to learn about Real Ali and meet the brewers who make it. So, sa ganitong pagtitipon, hindi lamang po ang mga lokal na brewery ang nagbibigay ng kanilang mga produkto, kundi pati na rin po ang mga malalaking kumpanya sa industriya ng beer. Ito ay nagbibigay daan upang mas mapalawak ang kaalaman at pag-uunawa ng mga tao sa iba't ibang klase ng beer na maaari nilang tikman at tangkilikin. Hindi lamang ito isang pagkataon para sa mga beer enthusiasts na masiyahan, kundi pati na rin mapanatili ang tradisyon at kultura ng paggawa at pag-inom ng beer sa bansa ng UK. My name is Prince Earl Gaulo. My topic is all about key findings from the research. So dito, ang una is yung Master Apprentice Models. Ito yung mga nag-share natin throughout our practices and personal pero experiences. Pangalawa is yung trust and relationship building. Dito naman, mahal ang tiwala natin kasi with the help of trust, kaya nating i-share yung mga knowledge natin sa mga kasamahan natin in order them para mag-learn din tayo. So pangatlo is yung informal knowledge sharing. Dito naman ay natural feeling kapag may kausap tayo. Minsan gusto tayong nag-share ng mga knowledge natin, nakikipag-interact tayo sa kanila. At pang-apat naman is yung limited formal knowledge. Dito is masyadong formal method na kapag walang job order or kahit anong memo na galing taas, hindi niya gagawin yung isang gawain. Good day everyone, my name is Maria Nicole Tisara. So my assigned topic is all about challenges and opportunity of knowledge management sharing. So ano-ano nga ba yung challenges of knowledge management sharing? So first is voluntary turnover. So pag sinabi nating voluntary turnover, ito na yung mga nagbo-volunteer na kulang sa kaalaman and suporta ng gobyerno. So may possibility talaga na maghihinto na lang sila kung anong nasimulan nila dahil sa kakulangan ng suporta ng gobyerno at kaalaman. Next is lack of time and resources. So, pagdating naman dito sa lack of time, nagkakaroon ng conflict between priorities and responsibilities. So, halimbawa, as a leader, nagsabay yung priorities mo dun sa pamilya mo and responsibilities mo dun sa trabaho mo. So, nahihirapan ka magpili kung ano unahin mo. So, nagkakaroon to ng conflict sa trabaho mo dahil hindi mo siya ma-manage ng maayos. Then, lack of resources. Ito naman yung kakulangan ng kagamitan o kung paano mo
ma-manage ng maayos yung isang organisasyon. So, next is cultural barriers. So, pag sinabi natin cultural barriers, ito naman yung hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. So, nagkakaroon nito ng conflict to meet the goal of one organization. Next is lack of strategies. So, pagdating naman dito sa lack of strategies, ito na yung kakulangan ng kaalaman mo or kung paano mo gampanan yung isang mong trabaho dahil kulang kang sa kaalaman. So, nagkakaroon ng conflict dito to meet the goal of organization. So, ayun lang yung mga challenges ng knowledge management sharing. So, dito naman po tayo sa opportunity of knowledge management sharing. So, ano-ano nga ba yung opportunity ng knowledge management sharing? First is leverage technology. So, kung kanina sa challenges, kulang na makagamitan. So, sa opportunity naman, dito naman nagkaroon sila ng platforms or kagamitan para ma-meet yung goal ng isang organisasyon. So, next is foster a culture of sharing. So, kung kanina sa challenges natin, hindi sila nagkakaunawaan dahil sa cultural barriers nila, dito naman, nagkakaroon na sila ng collaboration sa isa't isa, communication. Kumbaga, nagkakaroon na sila ng pagkakaisa para tulungan ng organisasyon sa kung anong nais nito na makamit. Then, next is implements simple KM practices. So, dito naman, step by step na dito para ma-manage ng maayos yung isang organisasyon. So, para ma-meet nila talaga yung pinaka main goal ng isang organisasyon. So, ayun po yung sinasabi na implement simple KM practices. So, yun lang man po at sana may natutunan kayo. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Bea Domingo. My assigned topic is about conclusion. First bullet, KM as a curial subset of voluntary organization. Second bullet, by understanding challenges and opportunities by organization of effective practices. Nabanggit na rin nila yung kahalagan ng KM. Ang KM ay isang mahalagang para sa isang organization dahil ito ay isang practices para may isa katupad yung isang organization. Yun lang po. Good day everyone, I'm Jeneline Yanson de la Cruz and may additional lang po doon sa conclusion. So by understanding the KM management, it helped us to be an effective organization maker and also it guide us on how to do the easiest way for managing in one organization. Thank you.